ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka lalaki dakpan human misuway og karnap sa sakyanan sa iyang kanhiamo sa General Santos City. Sospek nagmagahi pa pag-surrender bisa na corner na sa kapulisan sa Jensan. Upat ka individual samdan human gilabayan og eksplosibo ang usa ka compound sa Sharif Agwak. Amahan sa mipasa sa Civil Engineers Licensure Exam, nagdalit og libreng sakay sa iyang PUJ. Tungod sa gibuhat sa amahan, anak, doon na nay trabaho sa DPWH-11. Patayng lawa sa 15 anyos nga lalaki, napalgang naglutaw-lutaw sa Cagayan de Oro River. Og, opisyales sa Davao City LGU, wala daw giimbitahan, hinungdan nga no-show kini sa inspeksyon kagahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bukana Bridge. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Dakpan ang usa ka lalaki human misulay og karnap sa sakyanan sa iyang kanhiamo sa General Santos City. Ang sospek, bisa na corner na sa kapulisan, nagmagahi gihapon sa pag-surrender ato sa hot pursuit operation. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita nining video ang nag-aso-aso. Paliko-liko ang dagan ug halos matanggal na ang bumper niining itom nga sakyanan hangtod nga mihunong sa Zone 9A Barangay Fatima, General Santos City banda alas 10 sa kaganinang buntag. Taod-taod, miaksyon og paandar balik ang sakyanan. Apan, gipalibutan na kini sa miresponding kapulisan. Gipang bangilan sa mga pulis og mga bato ang ligid sa sakyanan. Gipakanaog sa mga pulis ang driver ni ini. Apan, miaksyon og atras ang maong sakyanan. Taod-taod, gipus-pusa na sa kapulisan gamit ang armas ang driver seat. Apan nagdumilig yapon paggawas ang driver. Hangtod nga ang usa ka pulis mikuha na og bato og gilabay sa maong sakyanan. Taod-taod, laing patrol vehicle sa PNP ang miabot aron motabang sa pagpakanaog sa maong sakay. Apan ang maong sakyanan naning kamot gyapon pag-atras. Apan naglisod gumikan sa dugang nga gipang bangil sa ligid. Hangtod nga napugos na pagkanaog ang sakay ni ini og giaresto. Matud sa General Santos City Police, ang maong lalaki kinsa taga Bukidnon ang gikarnap ang maong sakyanan nga gipanag-iyahan sa iyang kanhi 47 anyos nga amo nga taga Barangay Fatima sa maong syudad. Gigukod ang maong sospek human na alarma nga gikarnap kini sa sospek nga girespondihan sa kapulisan. Ang sospek og sakyanan ang anaana sa kustodiya sa PNP. Padayon pa ang pagsutaw sa PNP kung paunsa nakarnap ang maong sakyanan. Hinakuan pa og pahayag ang sospek lakip na ang tag-iya sa maong sakyanan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Ilabihan ang kalipay sa nag-viral sa social media nga bag-o lang nakapasar sa 2025 Civil Engineers Licensure Exam nga taga Davao City. Diyang hired siya mismo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ani ang report exclusive. Wa damhan ni Dave Recososa nga mahimong tulay ang kamaayo sa iyang amahan aron magkatrabaho siya dayon human mipasar sa 2025 Civil Engineers Licensure Exam. Ning bag-o lang, nag-viral sa social media ang paghatag og libreng sakay sa amahan ni Dave nga si Tatay Edwin Recososa nga 15 katuig ng PUJ driver sa Davao City kay usa na ka civil engineer si Dave. Sumala ni Tatay Edwin, usa ka adlaw siyang nagdalit og libreng sakay isip pagpasalamat sa kalampusan sa anak. Isip pasalamat sa pasahero kay sila usa sa nakahatag og grasya nato. Unang bisag inunani nga pamaagi makakuanta sa ila pod nga malipay sila. Kinabagulangan sa upat ka magsuon si Dave, kinsa nangandoy gayud nga mahimong engineer. Busa dako ang pasalamat sab niya sa suporta sa iyang pamilya kaniya.
grabe dyan ako kapasalamaton sa ilang mga sakripisyo na gibuhat para sa kuha o pagsuporta. Kay never jud sila nag-doubt sa akong kuan, sa akong makaya aning akong pagskwela. So sugod karon ako na pud ang mulihok para sa inyo ha. Ug tuod man, adlang Huwebes, nakikita kanila si DPWH Secretary Vince Dizon. Dala ang usa ka maayong balita. Kumusta ka? Congratulations, ha? Sir. Mayong buntag, sir. Hired si Dave sa DPWH Region 11. Congratulations, ha? Welcome. Pero doon mo makikita na maraming pa ring mga kabataan ngayon na kahit na ganun ang nangyayari sa gobyerno, ganun ang nangyayari sa DPWH, gusto pa rin nga magtrabaho sa gobyerno. Grabe akong kalipay good sir na hired din ko diretso na wala ko nag-expect na mag-start din ko as soon as possible karong January. Gidaig sab ni Dizon ang gihimo ni Tatay Edwin. So, doon mo makikita talaga yung pagmamahal ng isang tatay, no? At yung pride ng isang tatay na yung kanyang anak na pinaghirapan niyang mag-aral, nakapagtapos, engineering pa man din. Giilasab sa LTFRB 11 ang gihimong pagserbisyo ni Tatay Edwin ngadto sa katawhan. Tambag ni Tatay Edwin kang Dave, Kinahanglan tapat siya sa trabaho yun. Kung unsay tama, dapat himuon din niya. kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Tropical Depression Wilma, posibleng maglandfall sa Eastern Samar o Dinagat Islands karong gabi o ugma sa buntag. Atong sayron ang pinakaulahing sitwasyon karon sa Surigao City. Kauban si James Paulo Yap, live. James? Yes, Sara, dinhi sa Surigao City, business as usual. Taliwala pa man sa umaabot nga bagyong Wilma. Apan ang mga biyahe sa sakyanang pandagat gisuspenso na sa Philippine Coast Guard Surigao City Station. Business as usual kini kung ihulagway ang Surigao City. Taliwala pa man sa hulga sa bagyong Wilma nga posibleng maglandfall karong gabi o Sabado sa buntag sa Dinagat Island o Eastern Samar. Gani karong udto, may patimaw man sab ang haring adlaw ug wala nay nasinati pa nga pag-ulan. Wala na sab nagkansela og klase o trabaho ang syudad. Apan bisan pa man niya na kanselado gihapon ang biyahe sa tanang sakyanang pandagat pasulod og pagawas sa Surigao City. Gani sa Surigao City Port Facility adunay kasamtangang 23 ka mga pasahero ang stranded. Hinuon atiman na sab sila sa pamunuan sa Pantalan ug sa LGU. Base sa latest nga advisory sa Pag-asa, nakataas gihapon ang signal number 1 sa probinsya sa Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, Lakip Bukas Grande Islands. Sumala sa Surigao LGU nga base sa ilang monitoring wala manoy may mahimong direktang epekto sa syudad ang bagyong Wilma. Apan nagpahimangnog gihapon sila sa mga nagpuyo sa mga identified hazard areas nga mag-igmat ilabi na kung masinati ang kusog nga ulan. Bukas man sab kuno ang linya sa CDRRMO Surigao City kung magkinahanglan sa ilang serbisyo. Sara, karong mga taknaa, nagpadayon man ang maayong lakat sa panahon dinhi sa Surigao City. Gani, dinhi sa ato ang gitindugan sa Surigao City Boulevard, alegre man ang palibot o makita nato ang pipila ka mga Surigao no nga naa dinhi nagsuroy-suroy nga daw ordinaryong adlaw lang o walay umaabot nga bagyo. Gani unyang alas 6 sa gabi nakatakda sab nga pasigahan sa LGU ang ilahang Christmas Village nga nahimutang lang sab atubangan sa Surigao City LGU. Ug mao na ang latest gikan dinhi sa Surigao City. Sara? Okay, bisan ni nana ang sitwasyon din sa Surigao City nga dunay padulungay nga bagyo, ipadayon gihapon ang ilang Christmas lights on ceremony. So, advance Merry Christmas gihapon no sa atong mga kapuso diha sa Surigao. Daghang salamat, James Paulo Yap. Samda na upat ka mga individual human gilabayan og eksplosibo ang usa ka compound sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong pagbusikad. Nakaalerto si Efren Mamak. Usa ka kusog nga pagbusikad ang nakuhaan sa CCTV sa gawas nga bahay niining usa ka panimalay sa usa ka compound sa Sitio Malinis, Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, pasado alas 9 sa gabi adlang Huwebes. Sa kakurat, gilayong nanindog og nanagan ang upat ka residente nga anaa nagpahuway niadtong tungura. Nasuta nga ang upat ka individual ang nakahiagom og mga samad sa lawas gumikan sa sharp nail sa maong pagbusikad. Ang tulo ka mga lalaking biktima nag-edad og 51, 20 ug 27 anyos
Samtang ang babaeng biktima ang nag-edad og 24 anyos nga pulos residente sa mong lugar. Tulo niini ang gidala sa Integrated Provincial Hospital sa Maguindanao del Sur, samtang ang usa gidala sa usa ka klinik sa mong barangay. Padayon silang gipatambalan. Nadanyos sab ang bahin sa usa ka sakyanan nga anaa sa mong panimalay. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, ginasuta pa kung unsang klase ka eksplosibo ang giitsa sa mong lugar. Sa ngayon, blanco pa po yung ating otoridad kung ano yung sumabog doon sa lugar at inaalam pa rin po natin kung ano yung motibo ito sa pagpapasabog na ito, sir. Sa pahayag sa Sharif Agwak LGU, pinaagi sa ilang social media account, hugot niining gikondena ang insidente. Tumong kuno sa maong hitabo ang samukon ang kalinaw sa maong lugar. Nanawagan sab kini sa mga nagbuhat o spoiler of peace nga undangon na kini. Sa karon padayon ang investigasyon sa PNP. Ginasuwayan pang makuha og pahayag ang mga biktima. Sa amin naman, sir, cooperate lang po tayo. No? Lahat naman ginagawa ng ating PNP in partnership sa ating mga law enforcement agencies. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. 15 anyos nga lalaki kinsa gideklarang missing sukad pa ni atong Miyerkules ang napalgang patay ug naglutaw-lutaw na sa Cagayan de Oro River. Banay sa biktima. Dili makatuo sa gisangpitan sa mga biktima, busa ilang gituuhan nga posibleng dunay foul play niini. Ani report ni Cyril Chavez. Wala mapugni ang emosyon ug mitsabaw gyud sa paghilak diyang nakaabot sa daplin sa Cagayan de Oro River ang inahan sa 15 anyos nga lalaking napalgang patay nga galutaw-lutaw sa suba Biyernes sa buntag. Gani nawad-an na sa maayong panimuot ang inahan, hinungdan nga gitabang sa iyang kabanay ug mga higala. Una pa man ang mga panghitabo, among nakahinabi ang iyaan sa biktima kinsa emosyonal sab diyang mipadayag siyang nahibaw-an. December 3, alas 5 sa hapon, ulahing nakahinabi sa inahan ang maong biktima nga nagpahibalo nga pauli na siya ug mosakay na lang og motorsiklo pauli sa barangay Kanituan. Busa dili sila makatuo nga napalga na lamang kini nga patay na. Duda sa banay nga posibleng adunay foul play sa gidangatan sa biktima. Sa patayng lawas sa biktima, gawa sa cellphone ni Ine, wala na ilain pang gamit niya ang nakita sa lugar sama sa iyang pitaka ug bag. Ang Philippine Coast Guard CDO Sab duol sa lugar kinsa wala na nagpa-interview at tubangan sa kamera. Misaysay nga December 3 sa gabi, adunay mitaho kanila nga posibleng adunay tawo nga nahulog sa suba ni adtong gabi una. Hinungdan nga nagpahigayon na sila og search and retrieval operations. Apan Biyernes sa buntag, nabantayan na lamang sa mga bantay dagat sa Makasandig ang patayng lawas sa biktima nga naglutaw. Gidala sab gilayon ang patayng lawas sa biktima ngadto sa purinarya ug nakatakdang ipailawom sa autopsy. Ang Cagayan de Oro City Police mag-imbestiga pa sa posibleng nahitabo sa biktima, labi na kung adunay posibleng foul play sa pagkamatay ni ini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mga kapuso, karong adlaw gilusad na sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang libreng sakay sa mga Davao City bus units. Sayron ta dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D.
Yes, Sara, nata din karon sa Turil District Hall. Usa ni sa mga lugar kung naa sa manukad ang biyahe sa Davao Interim Bus Service. Pulo na siya ka mga bus, Sara, no? Nya gani inyo ha makita din sa kong likod na naipipila ka mga pasahero nga nagulat atong hinabion si Sir, no? Usa sa mga pasahero nga nagpaabot sa bus. Sir, unsa kada kung tabang ning bus nga libre ang sakay? Dako kayo ni siya og impact sa pamasahe kay dako kayo ang budget sa pamasahe padulong din ni. Dako kayo katabang ni sa mga netizen nato din ni. Sama sa mga pobre nga ang budget ang sweldo tama lang yun. Dako yun siya kay tabang para sa mo. Asa unta ka padulong, Sir? Pabangkal ko karon. Pilay pamasahe ana diha? Turil diri dito bangkal 20. Dako pud no. 20 o nga back and forth pa niya musulod pa ko mo duty sa Dalio Peace for the Pet. So mo gasto pa kog mga sobra mga 60 kapin ang ako ang kada adlaw. So dako na kanang tabang sa sinta mas saving na ko na. Kada ingon aning oras, peak hours, lisod ba makasakay dire? Lisod yun diri kay ang kuan sa mga jeep diri kuan man ginukdan na yung mga pasahero kinsay makauna. Oo, nang dako jud ayo siya tabang. May dako gyud sa just kaganihan, no? Oo, kay ganina naman kong buntag nagkuan ko, nagpaabot ko sa muagi sa bangkal. Murag sayo kayo ilahang rota padulong dinhi. Pero gwapo gud unta siguro na sila interval kay murag nagpumboy man gud sila. Gusto nimo mga na-interval para makaabot pa. Di ang uban makaabot ko ng uban ba bisag mo interval lang siguro mga 15 minutes para ang uban makasakay pod. Ano pangalan gani mo, Sir? Si Ramon, si Kuya. Alright. Salamat, Sir, ha. Okay, isa si Sir sa mga nagpaabot na puning pipila sa mga pasahero din nagpaabot na mga estudyante, mga empleyado. So gawas diri, Sara, sa Turil District Hall na ay biyahe Turil pa Sandawa, Turil pa Rojas, napoy Mintal pa Sandawa, Mintal to Rojas, Bangkal to Rojas, Buhangin to Rojas, Panakan via Buhangin paingon og Rojas, Panakan via Angliong to paingon og Rojas, ug Panakan via Ar Castillo paingon og Rojas. Kini nga bus sa Sara, kini pulo ka bus, nani siya gitason nga 12 meters na makasakay ang sobra 40 ka mga pasahero. Unya pwede ang standing nga 16 no ka mga tao. Dako kay ning tabang sumala sa mga Davaoenyo kay kung gikan diri Turil paingon kag downtown, dako ang masave nasa 30 to 35 pesos. Hapit na pwede na pud ka makapalit og kapin or hapit usa ka kilo nga bugas. So sa karon ginapaabot pa nila ang kining biyahe sa bus kay duha man ni karon din higikan manukad sa Turil pa Rojas o Turil pa Sandawa. So karon ang unang adlaw sa biyahe sa bus interim service dinhi sa syudad sa Davao. Sara. Tama jud kana Jandy kay gikahinaman gyud intaw na sa ato mga kapusong Davaoenyo ug perfect pod karon ang timing tungod sa umaabot nga Kapaskuhan ug bagong tuig. Daghang salamat, Jandy Esteban. Nagkaduol na ang bagyong Wilma sa parte sa Visayas ug Mindanao. Sa latest bulletin sa Pag-asa na matikdan ang sentro sa bagyo sa gilayong 225 kilometers sidlakan sa Borongan, Eastern Samar. Tungod niini nakagisaka na ang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Bicol Region, hasta na mga probinsya sa Visayas ug Mindanao. Sa latest track sa Pag-asa sa bagyong Wilma, posible gihapon kining maglandfall sa Eastern Visayas o Dinagat Islands unyang gabi o kaha Sabado sa buntag. Una niini tabukon ang pipila ka lugar sa Visayas ug Northern Palawan. Dungan sa maong bagyong Wilma, padayong makaapekto sab ang amihan ug shear line. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon. Posible ang kusog nga ulan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region ug Sorsogon, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Gibuti ang karon sa Davao City Council nga walay imbitasyon kanila, hinungdan nga walay bisan usa ka local official sa Davao City LGU ang anaa kagahapon atol sa inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao River Bukana Bridge. Daghan ang nakamatikod kagahapon nga halos mga opisyales sa national government ug local officials sa kasikbit nga probinsya ang anaa atol sa pag-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao River Bukana Bridge sa Davao City kagahapon.
Gipangutana sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga konsehal mahitungod niini. Matud sa pipila ka konsehal nga among nahinabi nga walay formal nga imbitasyon kanila nga mutambong sa maong aktibidad. Nakita na lamang nila kini sa mga balita ug sa social media nga ani-adiay sa syudad ang Pangulo. Hinuon kampante si Konsehal Tek Ocampo, sanglit wala sila nakitang problema sa mong proyekto nga gi-construct sa usa ka Chinese contractor. Agig donasyon alang sa syudad sa Davao sa maayong relasyon niini sa nasod China. Mao lagi nun natingala pod may nakita lang namo no sa mga post nga naaday ang presidente diri sa Davao City aron lagi sa pag-inspeksyon sa Bocana Bridge. So well, wa mi kabalo unsay rason nganong wala pod mi na imbitahan sa maong inspeksyon. But well, iyahan man ang prerogative, iyahan man ang gusto nga mag-inspeksyon sa diha. No? Wala may problema ng Bocana, dili man na ghost project, dili man na sa ingon nga substandard because the Chinese government was the one who contracted the construction of the Bocana Bridge as a donation to the city of Davao. Wa man po imbitasyon, wa man ko kadawat og imbitasyon, wa ko kabalo nga no. So wa na po kumonto. Cagayan de Oro City ug pipila ka mga lungsod sa Misamis Oriental nagdeklara og class suspension karong adlaw isip pagpangandam sa mga posibleng epekto sa bagyong Wilma sa probinsya. Pinasikad sa Executive Order number 0473-2025A. Gianunsyo sa Cagayan de Oro City LGU nga suspendido ang tanang klase gikan preschool hangtod high school karong adlaw isip pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyong Wilma. Matod sa LGU, suspendido ang face-to-face classes apan pwede gihapon maghimo og alternative nga paagi ang mga magtutudlo sa pagklase sa ilang mga estudyante. Samtang sa probinsya sa Misamis Oriental, napulo ka mga lungsod sab ang nagdeklara og class suspension karong adlaw isip pagpangandam gihapon sa epekto sa bagyong Wilma. Kini ang mga lungsod sa Magsaysay, Hingoog City, Balingasag, Lagonglong, Salay, Balingwan, Kinugitan, Sugbong-Kugon, Tagulwan ug Binuangan. Ang lungsod sa Binuangan nagsuspenso sab og biyahe sa mga sakayang pangdagat. Dunay na sinating pag-ulan-ulan ang probinsya karong adlaw. Patay ang usa ka mag-uuma samtang samdan ang laing kaubanan niini nga usa ka opisyal sa gobyerno human gi-ambush ang ilang sakyanan sa Mamasapan, Maguindanao del Sur. Laing kaubanan nga opisyal sab nakalingkawas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagkaguliyang kini mga residente human mapalgan ang usa ka sakyanan nga nabulit og mga igo sa bala. Human gipamusil sa barangay Tuka, Mamasapan, Maguindanao del Sur pasado alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Gani napalgan kining usa ka lalaking sakay sa likod nga lingkuranan sa mong sakyanan nga wala nay kinabuhi ug naligo na sa kaugalingong dugo. Giila ang namatay nga usa ka mag-uuma. Samtang gilayong gidala sa ospital ang nasamdan nga driver nga si Montasir Di Malido, kinsa municipal councilor sa Sultan sa Barongi sa maong probinsya. Swerteng nakalingkawasab ang laing kaubanan nga municipal councilor sab nga si Abdul Manap Biyang. Sumala sa kapulisan, kalit gipaarakan sa wala pa mailing mga sospek ang sakyanan sa mga biktima. Initial investigation, sila po ay hinabangan ng alleged riding in tandem, lulan ng isang nawala pong plaka. So pagdating po nila sa lugar, sila po ay pinaputukan. Matod sa kapulisan, posibleng personal grudge ang motibo sa krimen. Isa po sa tinitig ng anggulo is yung personal na away. Yung patay po na katawan ay kinuha na po ng Vice Mayor ng Sultan sa Barungi. While yung isang wounded natin nasa stable condition naman na. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP. Ginasuwayan pang makuha og pahayag ang kabanay sa namatay nga biktima, lakip ang duha ka opisyal. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Aktibo nga nakigduyog sa Urban Poor Solidarity Week sa Samal Island, Davao del Norte ang mga Urban Poor Association sa isla. Samal LGU muhatag og papremyo sa urban poor communities nga pinakalimpyo sa isla. Ani ang report ni John D. Esteban. Gisugdan sa usa ka mabulokong parada ang pagsaulog sa Urban Poor Solidarity Week sa Samal Island, Davao del Norte. Ang selebrasyon subay sa Presidential Proclamation number 367. Mas nisadya ang kasaulugan tungod sa mga pasundayag sa nagkaraiyang hugpong sa urban poor sa Dakbayan.
Gipangurahan kini sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP ug sa lokal nga pagamahanan nga usa sa mga aktibong nagasuporta sa mga programa o proyekto alang sa kaayuhan sa urban poor communities pinaagi sa pagkikadayon sa mga hingtungdang ahensya o grupo. Mong gina-highlight ang pagpakusog sa tingog sa mga kabus, no? Labi na sa mga maralitang Pilipino. Si Mayor Toto Reyes may anunsyo nga muhatag og 100,000 pesos nga premyo alang sa Urban Poor Association nga dunay pinakalimpyo nga komunidad ug dunay pinakahanay ug kompleto nga mga papeles. Sumara sa mayor ang 30% sa populasyon sa isla, miyembro sa hugpong sa Urban Poor. Sugod ta sa mga urban subdivision para maplastar ang ato ang mga collection sa basura, no? Kung gusto mahitabo. 50% ang cleanliness gid ang unahon. Subay na dira ang mga papilis, sa mga kuan tanan para mahimot matawag na sila ang pinaka best nga urban poor subdivision. Ang presidente sa League of Vigacos Homeowners Association dunay hangyo sa LGU nang hinaot sila nga matabangan. Ang among damgo nga matag association na doon na mga kaagasan sa tubig kanal. Kana mo guni problema gid kay during rainy days nga kuan ba labi na heavy rains. Drainage system ang among gikinahanglan jud na mapagyud kay kung kami lang ang maghimo og drainage asa na mo pod paagason ang among paingon way outlet ba. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Presyo sa diesel ug kerosene posibleng mag-rollback na sab sa sunod semana. Apan gasolina, dunay gamay pagsaka sa presyo. Managlahi ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Base sa tansya sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kon DOE OIMB nga anaa sa 70 centavos matag litro ang i-rollback sa diesel. Samtang moabot sab sa 25 centavos matag litro ang ikunhod sa presyo sa kerosene. Apan sa gasolina, musaka og 40 centavos matag litro. Sumala pa nga epekto kini sa pagpangatake sa Ukraine sa oil infrastructure sa Russia ug ang nagkataas nga tensyon tali US ug Venezuela nga dako og epekto sa global crude oil supply surplus. Ang pinal nga adjustments ginanunsyo sa mga kumpanya sa lana matag adlawng Lunes. Karong Kapaskuhan, mas mabati gayud nato ang kamahinungdanon niini pinaagi na sab sa act of kindness sa uban. Ilabi na sa paghinatagay sama niining usa ka student organization sa General Santos City nga ilang ginapakaon ang mulabay sa usa ka plaza. Ato kining silipon sa report ni Efren Mamak. Hi sir, good morning sir. May free sopas po tayo sa likod sir. Giagi og anunsyo gamit ang megaphone aron paspas makahibalo ang mga maglabay sa libreng sopas nga pagkaon nga naa sa usa ka booth sa Plaza General Santos City adlawng Biyernes. Ang mga nakadungog milinya og mikaon sa init nga sopas. Ang estudyante nga si Erlian Gayorgor nagpasalamat tungod natambalan ang iyang gibating kagutom. Kapasalamat kay gigutom jud karong buntag kay wa pa kakaon. Sumala pa ang maong aktibidad usa ka pamasko nga inisyatibo sa usa ka student organization nga kabahin sab sa 55th founding anniversary sa ilang tunghaan. Early pamaskong handog po. Kahit sino po, pero most especially nag-focus po talaga kami to those people who are in need po talaga. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, 20 kaadlaw na lang una magpasko. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.